Hindi ito yung inaasahan ng karamihan at kung totoo ang lahat ng senyales, maaaring may mas malaking plano ang Lakers na hindi pa natin nakikita. Habang papalapit ang NBA draft, maraming fans ang naghihintay ng galaw, excited, curious. Pero kung susundan mo ang mga nangyayari sa likod ng eksena, parang may kakaiba, tahimik, halos walang ingay. At doon nagsisimula ang tanong, ano ba talaga ang balak nila? Sa ngayon, iisa pa lang ang kumpirmadong first-round prospect na na-workout nila. Isa. Sa dami ng talent sa draft na to, parang ang baba nun. At ang mas nakakagulat, mas marami pa silang tinitingnang second-round prospects. Hindi ba't medyo kakaiba yon? Kung isipin mo, pwedeng may ibig sabihin ito. Pwedeng nagpaplano silang umatras. Pwedeng hindi sila kampante sa pick nila. O baka naman, may mas malalim silang strategy. At dito nagiging interesting ang lahat. Yung nag-iisang first-round prospect na nakita nila, isang batang player. Freshman. Bata pa. Hindi pa buo ang laro. May potensyal, oo, pero hindi pa handa agad para sa NBA. At kung babalikan mo ang history nila, parang paulit-ulit na pattern to. Mas pinipili nila yung bata, yung may upside, yung pwedeng maging star balang araw, kahit na hindi pa siya ready ngayon. Pero tama ba yon? Dahil sa isang team na gustong manalo ngayon, hindi ba mas kailangan nila yung handa na agad? Yung may experience, yung kayang tumulong from day one? Diyan nagsisimula ang conflict. Kasi habang ang ibang team naghahanap ng siguradong ambag, parang ang Lakers naghahanap ng pangmatagalang pag-asa. At hindi doon natatapos ang kwento. Kung mapapansin mo, sobrang dami nilang tinitingnang second-round players. Halos sunod-sunod, iba't ibang pangalan, iba't ibang skill set. At kapag ganito karami ang tinitingnan mo, hindi lang to para sa curiosity, may plano ka. Posibleng bumaba sila sa draft. Posibleng bumili ng pick. Posibleng kumuha ng extra play. Na hindi inaasahan ng iba. At kung mangyari yon, pwedeng magbago ang direksyon ng team. Kung umaasa ka na kukuha sila ng isang siguradong contributor sa first round, baka hindi yon ang mangyari. Kung umaasa ka na maglalaro safe sila, baka nagkakamali ka. Dahil minsan, ang pinakatahimik na team, sila pa ang may pinakamalaking sorpresa. If this story touches your heart, please share it. Pero sandali, hindi pa tapos. May isa pang layer dito. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na nilang ginawa to. Kumuha ng second round pick. Minsan pa nga, nag-trade pa sila para lang makakuha. Ibig sabihin, hindi ito aksidente. Parte ito ng sistema nila. At ngayong taon, mukhang uulitin nila. Kaya ang tanong ngayon, handa ka ba sa posibleng mangyari? Pwedeng manatili sila sa kanilang pick at kumuha ng batang prospect. Pwedeng mag-trade sila pababa. Pwedeng kumuha sila ng isa pang player sa second round. Maraming posibilidad, pero iisa lang ang malinaw. Hindi sila predictable. At sa NBA, minsan, iyon ang pinaka-mapanganib. Habang papalapit ang draft night, isa lang ang sigurado. May ginagawa ang Lakers. Tahimik man, pero may direksyon. At kapag dumating na ang sandali ng pagpili, doon natin malalaman kung tama ba ang mga hinala o may mas malaki pa silang sorpresa na nakatago. Kaya ngayon, gusto kong marinig ang side mo. Ano sa tingin mo ang gagawin nila? Mananatili ba sila sa pick nila? O magugulat na naman tayo sa isang biglaang galaw? I-share mo ang opinyon mo. At kung gusto mong masundan ng ganitong klaseng kwento, yung may lalim, may suspense, at may tunay na insight,
huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito dahil sa mundo ng basketball, minsan ang hindi mo inaasahan, iyon pa ang magbabago ng lahat.